Hi guys! Welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, para sa video na to po, gagawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign po na Aries. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po na ating video. Tandaan po natin na yung mga readings na to po, they are for guidance purposes, so gamitin natin po yung free will natin na maayos. Bale po, itong readings na to is para po sa September 30 hanggang October 6. And kung hindi niyo po alam kung ano po yung Sun, Moon, at Rising sign niyo po, sa dulo po ng ating video, meron po tayong link para dito. Kasi importante rin siya eh. At kung kailangan niyo po na mag-schedule po ng private reading, or magpagawa po ng spell works, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook page or personal account po. Yung link po is nasa baba sa description ng ating video. At kung nais niyo pong tulungan lumago ang ating channel, pwede niyo pong i-click yung join button o yung thanks, yung parang heart, or pwede kayo mag-send po ng donation using GCash or Maya. At may bago tayo dadagdag, meron po tayo ngayong bago, which is the Oracle of the Celestial Deities. So, kukuha din po tayo ng message from the gods and the goddesses para po sa inyo. Okay, Aris, tingnan natin, kamusta ka ba? So, meron tayo dito the Chariot, tsaka Co-Create. So, si Chariot kasi, tungkol siya sa movements. Fighting, tungkol din siya sa lumalaban ka para sa isang paniniwala. Kasi di ba, ang Chariot, sila yung lumalaban para sa hari or for the kingdom. Now, connected din to sa zodiac sign na Cancer. Cancer is the, pang-ilan ba siya? Nalimutan ko. Fourth house yata. Fourth house siya sa astrology at tungkol to sa family. And we have your co-create. Okay. So medyo may idea tayo pa paano takbo nito. Alam mo yung tipong Aris. Minsan kailangan lumaban mag-isa para sa iba. Ay, yung tipong parang pwede ko i-relate dito, parang yung mga tipo, yung mga makabagong bayan natin, yung mga OFW, na kung saan kailangan nilang umalis sa kung nasaan sila, kailangan na magpakalayo sa mga taong mahal nila kasi gusto nila magbigay ng magandang kinabukasan para sa mga mahal na sa buhay. Yung sakripisyong ginagawa nila, nandoon, grabe. Alam ko kasi ang nanay ko po ay dating OFW. So alam ko po yung hirap nung pag nagkukuwento siya, nandun siya, dati nung nag-OFW siya. Tsaka yung hirap namin dito ng mga nag-iwan, siyempre andoon nag-aalala. Yung tipong aminin na alam naman ni mama yun, na nagsisinungaling kami sa kanya dati na pag merong may sakit, hangga't maaari namin sinasabi, pag may sakit sa aming magkakapatid, hindi kami nagsasabi kasi ayaw namin siya mag-alala. Ayaw namin siyang mabagabag doon sa Saudi noon. So, andun ka ngayon sa proseso na yun. Huwag ka magtataka na parang nagkakaroon ka ng moments of isolation. Huwag ka magtataka na parang hinihiwalay ka muna ng universe mula sa mga tao, mula sa mga mahal mo. Hindi para pasakitan ka, pero para mas andoon na makapagbigay ka ng mas maganda. Kasi, this is a form of investment, sabi ng card. Ini-invest mo doon sa sarili mo. Isa sa mga pwedeng explanation yan kung nakapanood na kayo ng mga palabas or docu na kung saan may nag-hiking, andon na makikita nyo na laging may isang nauuna. Siya yung nag-aangkla ng mga kakapitan ng mga sumusunod sa kanya. At doon ko din, personally, doon ko napagtanto na parang ako yun eh, nag-aangkla para sa family ko, na kung hanggang saan lang yung maabot ko, hanggang doon lang din sila makakaabot. Kung hanggang saan yung bubong mo, hanggang doon lang pwede umabot yung, sabi natin, yung nagpapatubo ka man ng halaman. Hanggang doon lang siya aabot. Kailangan taasan yun. So, paano tatasan? Kailangan mauna ka. Hindi kayo pwede doon sa, di ba, yung nag-mountain climb, hindi pwede sabay-sabay. Ay, magkakagulo kayo niyan.
laging may isang nauuna. At ang pagkakataon, Aris, ikaw yung mauuna ngayon. Ikaw yung, siguro pinamagandang ano, ikaw yung trailblazer. Ikaw yung magbubukas ng pinto. Bakit mapahinga? Pero parang parang ginipig ka na rin. Kasi ikaw yung una magte-testing eh. Pwede ba to? Pwede ba to? Pero maganda nito, dahil nga ikaw yung mauuna, ikaw yung nag-create ng daan, ando naman yung punto na ikaw yung unang tatanggap ng blessings. If you know what I mean. Bakit? Kasi ikaw yung una nandun. Kumbaga, ikaw yung unang bubuhusan muna, ikaw muna unang bibigyan, ikaw muna yung unang papakitaan ng mga magagandang bagay. That's how the universe is working in you. Kaya huwag ka magtataka na parang, mag-isa lang ako or hindi ko na alam gagawin ko. It's because the universe wants you to focus on yourself being the best version of you, who you are. Gusto mo tumulong? Tulungan mo na sarili mo. Ano ba nagko-cross sa'yo? So we have here the card of the devil and exchanging gifts. Okay. Again, hindi ako galit or hindi ako against sa mga tao na tumutulong. Kasi kailangan yon. If you're a Christian, sinabi din yun na, commandment din yun, which is Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's way, magtulungan tayo. Tsaka, di ba, no man's an island. Daming mga quotes na pwede natin sabihin. Pero, andun kasi sabi ng Carla Devil, ang paalala lang, ang itutulong mo, Aris, is yung sobra lang. Kung meron ka mga, sabi natin, may pamilya ka, may anak, kunyari, gano'n, asawa, or nag-aaral ka, or meron ka mga binabayaran na kailangan matapos, unahin mo yon. Kung ano yung sobra, sabi ng Carlo Devil, yun lang ang gamitin mo. Don't live beyond your means. Don't help outside of your capacity. Yes, andoon na parang, gusto ko siyang tulungan eh. Maraming pamamaraan ng pagtulong. At tandaan mo din, hindi lahat ng pagtulong ay kailangan nagbibigay ka ng something, financial ba to or what. Pero kasi may kasabihan tayo eh. Bigyan mo ng isda ang isang tao, mapapakain mo siya sa araw na yun. Ngunit turuan mo siya mangisda, buong buhay makakain siya. Yung help na ibibigay mo, yung ayuda na ipapadala mo, andoon yung punto ng gawin mo, oportunidad ang ipasa mo. Kasi long-lasting yon, life-changing yon. Doon ka mag-focus. How yung, huwag tayo sa mga yes, meron tayong mga, minsan may mga kailangan talagang matugunan. Ganyan, pambili ng gamot, pangkain sa oras na yon. Yun, sige. Pero, tulungan mo sila na makagkaroon ng mas pangmatagalan na solusyon sa problemang kinakaharap nila. Dito mo matetest kung talagang dapat mong tulungan. Kasi kung ayaw nila tanggapin yung ganong klase pamamalakad na bibigay mo, ang ganong klaseng pagtulong, it only shows ang gusto nila pang mabilisang tulong lang. At nakikita ka lang nila na bilang isang tao na, may problema, tawagan ko si Aris. Kaya yung mga taong hindi mo na dapat tulungan. Kasi ang hirap tumulong sa isang tao na hindi kaya tulungan yung sarili niya. Doon tayo sa tao na pinipilit niyang gumawa din ng paraan para makaangat siya. This is where yung papasok yung exchanging gifts. It's a give and take. Hindi pwede na ganun-ganun lagi ang sitwasyon. Yan natin ano ba ang crowning card mo. So we have here is the Four of Cups and building blocks. Now, 4 kasi, this is about structure. Also it's about leadership. Ngayon, si Cups kasi, symbol siya ng water. So, lahat ng tungkol sa emosyon is sa clown nito. And we have here the building blocks. Well, katulad ng mga kapatid mo na nasa mga cardinal signs, huwag ka nang magtaka
Ang daming 'wag ka na magtaka kung may mga tao talagang kinakat mo na sa buhay mo, na may mga tao na tinatanggal mo, may mga tao na unti-unti lumalayo sa'yo. Hmm, kasi natututo ka na magkaroon ng value sa sarili mo. Wala sa ano, kasi ang eto, Aris, bigyan kita ng ewan ko nabanggit ko na sa'yo 'to, trivia. Ang ang tarot card na connected sa zodiac sign mo is the card of the Emperor, which is about the fatherly image. It's about leadership. Ito yung si Emperor yung gumagawa ng mga mahihirap na desisyon, yung sinasabi nilang choosing the lesser evil. And you are in that position, choosing the lesser evil. Kumbaga, parang ganito, paano ko explain sa'yo? Sabihin natin na, ah, iisa lang yung ano, puno na parehong ref, ganyan, wala ng paglagyan, then iisa lang yung saksakan, wala ng extension cord, yun talaga, huwag natin ipilit yung ibang possible ano. At yung isa, sabihin natin merong laman 12 na pagkain, yung isa may laman na 3. Anong pipiliin mo na mas pa-save? Dun na papasok yung critical thinking mo. Kasi isa lamang kung ano yung mas pipili mo, choosing the lesser evil. So, pinapakita dito ng cards kasi isa sa mga target mo is yung isa sa mga inner desires mo, gusto mo yung mga tao na or makasalamuha or makasama ka sa mga tao na kung saan meron kayong same mindset, meron kayong same target sa life. Kumbaga yung tipong positive influence. 'Di ba may kasabihan na, "Tell me who your friends are, I'll tell you who you are." So andun na gusto mong nang piliin na palibutan ka ng mga tao na maganda ang disposition sa buhay. Just like yung emperor which is you, kailangan mo ang mga emperor kailangan nila ng, tawag dito, ng mga advisors and kailangan mong piliin o kailangan na, hanapin mo or magkaroon ka ng mga tao na who will be a good advisors towards you. Kasi if not, they will have magkakaroon sila ng influence sa'yo and kung pangit yung influence nila, you can expect hahatakin ka rin pababa. So yun yung mga crowning desires mo ngayon. People who will build you. People and events, places who will pull you up. Tutulungan ka para mas mapaangat mo yung kalidad, hindi lang ng buhay mo kundi ng, sa buhay pag-ibig mo, sa financial mo, sa career mo, sa laban mo sa buhay, sa lahat ng aspeto. Pero minsan, sa pagbuo, minsan kailangan may sinisira din. Your foundation card is the Four of Wands and to be fair. Yeah, tulad mo, parang-parang ikaw talaga. So, andun na hangga't maaari. Kung kaya mong gawin na lahat ay pabor, na lahat ng bagay ay aayon para sa lahat, gagawin mo sana, eh. Ang problema lang 'pag ginagawa mo siya, ang sina-sacrifice mo madalas is sarili mo. Ang nalalaglag madalas na kawawa ay ikaw. Ang natatalo lang madalas, eh, ikaw. Nabibitawan mo yung sarili mo sa proseso. Nakakalimutan mo yung sarili mo sa prosesong 'to. Andoon na yung tinatawag nilang self-sacrificing. Yung parang meron kang yung tinatawag nilang ano, messianic complex na kung saan na feeling mo kailangan mong ikaw lagi yung hero to help yung mga tao. Dude, wag gano'n. Yan, piliin mo kung sino at ano. Yung sa dun lang tayo sa sobra. Kung ano yung sobra lang, yun lang, please, yun lang. Kasi madami ka rin dapat punan sa buhay mo na kailangan mong bigyang atensyon. Recent past. So, Two of Swords tsaka New Life. Well, siguro nasanay ka din naman karamihan sa inyo nasanay mag-isa, siguro kasi nga influence din ng ano niyo, ng card niyo which is yung Emperor. Usually kasi Emperor mag-isa lang 'to at
Siya talaga yung nag-iisip ng paraan papaano ipapanalo ang isang giyera o papaano magdesisyon para lahat hangga't maaari majority ang makikinabang at siyempre 'pag nagkaproblema, ikaw ano, mag-isa niya din haharapin 'yun. Hmm, ah, siguro gano'n talaga. May lesson kasi na dala universe, eh. Hindi mo ba napansin, Aris, na ang dami sa inyo, ang simula ng simula 'tong buwan na 'to, inihiwalay muna kayo ng universe? Yung iba sa inyo na parang medyo hindi mo na nakikipag-usap masyado sa ibang tao, kahit ka-close niyo, may moment na talagang nagninilay-nilay muna kayo para sa inyong mga sarili. Kasi ito yung moment na kung saan gusto ng universe na mas makita mo yung mga bagay-bagay hindi lamang mula sa perspective mo. Makita mo 'to mula sa iba't ibang anggulo. At makikita mo lang yun kapag yung ibang anggulo, kapag andoon na nagawa mong ilayo pansamantala yung sarili mo doon sa sitwasyon, doon sa mga tao, doon sa mga nangyayari. Para mas makita mo pa ng buo. Hmm. Parang ano yan, eh, parang 'pag yung isang litrato 'pag tinignan mo siya ng malapitan hindi mo ma-make sense kung ano yun, pero kailangan minsan ilayo mo siya para mas ma-appreciate mo, ito pala yung nasa litrato. Yun pala yung nakikita ko. And ano na may mga naka-misunderstood, sabi ng New Life, na-misunderstood nila yung actions na ginawa mo, na-misunderstood nila yung um, mga nangyari. It's okay. Tumuloy ka pa rin kasi alam mo yun yung kailangan. Deep inside, you know that is what you need. And that is a good decision. Tingnan nga natin ano bang future na ikaw. Ten of Cups and Mending. Ay, sorry to say, pero andun pa na hindi pa matatapos itong ano mo, solo moments mo. Ah, hindi pa matatapos yung ano mo, pagtanggi mo sa mga tao. Kasi andoon na ano eh, na gusto mong mas malamnam din yung value mo. Gusto mong mas makita kung ano yung mga bagay na kailangan mo pang ayusin sa sarili. Andun ka sa ano eh, tinatawag natin na self-healing process. Kaya siguro andun yung mga um, piling-pili ka namimili ka na ngayon ng mga binibigyan mo ng ayuda, namimili ka na lang ng mga dinidikitan mo, kinakausap mo ng pangmatagalan, kasi nakikita mo din naman na kailangan mong bigyan ng focus yung sarili mo. Kasi andito with the Ten of Cups, ang hirap din kumbaga as an emperor, um, ang hirap mag-ano, mag-isip ng maayos kung andoon na emotionally unstable o yung sabihin natin hindi maganda yung perspective ng emotions mo. Ang gulo nun, ang hirap nun, nakakawindang yun. Kasi andoon na hindi ka makapag-isip ng mas maayos. Ang mangyayari nun, and kung hindi mo 'to bibigyan ng pansin, baka mamaya magdedesisyon ka na gamit yung bugso ng damdamin. At aminin natin, kapag bugso ng damdamin ang nauna, ang daming maling desisyon ang nangyayari. Ang daming maling kaganapan ang kinakalabasan nito. So andun tayo na tama lang yun talaga na medyo nagpakalayo-layo ka muna, medyo nag-isolate ka, puwedeng paglayo mo is physical or andoon na nagka-cut off ka lang. Actually, may nakikita pa ako dito na yung iba parang nag-iisip muna temporarily, parang i-close muna nila yung mga social media accounts nila para medyo mas makahinga ng mas maayos, para magkaroon ng, hindi masyadong nade-distract doon sa mga bagay-bagay. Well, kung kailangan mo siyang gawin, why not? Go for it, 'di ba? Ano kasi nasa physical environments mo. Okay, so Ace of Cups tsaka Chaos and Conflict, yung totoo, ano ba talagang gusto mo, Aries? My Emperor. Ano ba? Andun ka na ba sa punto na
hindi mo alam kung talagang i-open mo na yung sarili mo sa mga possibilities, sa mga bagay-bagay sa tungkol sa puso. Kasi with the Ace of Cups, alam mo yung point na kasi it's about creation, then Cups is about emotion. Yes, andun tayo sa point ng healing process. But remember, ang mga emperor, most of them, besides sa advisors nila, meron silang empress. So it doesn't mean na pag ay panlalaki lang, hindi. May kaya silang kapartner. And with the chaos and conflict, alam mo saan nanggagaling yung conflict? Sa'yo. Kasi hindi mo alam paano mo ipoposisyon yung sarili mo eh. Yung iba sa inyo, nakikita ko dito sa cards na may mga moments sa parang, oh, naiinggit kayo. Siguro yung pinaka-term na maisip ko lang eh. Naiinggit kayo na buti pa siya nakahanap ng gantong partner. Tapos ikaw, hindi okay, sana ako din. The next thing, ay, naku, okay lang, kaya ko maging single, blah, blah, blah. Ano ba talaga gusto mo? May magdesisyon ka nga. Kasi alam mo yung, may mga nagbibigay na ng mga, siguro naman ayaw mo ng pansinin o ayaw mong bigyang kulay kasi ayaw mo maging asyumera o asyumero. Pero nakikita mo may mga nagbibigay ng motibo, may nagpapakita ng intention nila. Siguro, iba sa inyo, ay hindi kasi pasok sa standards. Okay, sige. Good. Okay tayo doon. Pero andun kasi, yung iba sa inyo, hindi niyo alam, eh, kung ano ba talaga, papasok, i-entertain niyo ba or ano. Kasi deep inside, andun pa rin yung fear, andun pa rin yung takot na mag-entertain kayo ng tao in a romantic sense. Ano, yun nga ang tanong sa'yo ng cards. B, ano ba talagang bet mo? Um, may part of you is manifesting for a romantic and serious relationship, pero may parte mo din na ayaw mo kasi busy ka, may mga goals ka sa life. Which is which? Ano ba talaga emperor? Ano ba talaga Aries? You need to make a decision. At hindi mo kailangang madalin yung sarili mo. Kasi, kawawa din naman yung tao or yung mga tao na nagbibigay ng positibong motibo sa'yo kasi baka mamaya umaasa din sila eh wala kang clear answer, masakit din para sa kanila yun. So let's avoid hurting people intentionally or unintentionally. Kasi tandaan, andyan si karma. Your emotional environment, we have, sorry, we have here is the Queen of Swords, tsaka Fork in the Road. Fork in the Road. So si Queen kasi, ayan, older female, tapos Swords, air, mind, which is also part, Queen din siya, so water, emotions. Sa ngayon kasi energy na pinapakita mo dito, tina-try mo maging balance. Alam mo yung, well, some of you, hindi to lahat eh. Kasi conflicted yung energies niyo niyo Aris eh. Some of you guys, ang nakikita ko dito, ang fear niyo, it's not really going into a relationship yung fear niyo eh. It's actually being hurt. May napanood ako na video, sabi do'n, hindi talaga na tayo takot sa matataas, takot lang tayo malaglag. Hindi tayo takot magmahal, takot tayo masaktan. Pero unfortunately, Aris, parte 'yun talaga ng pagmamahal. Sabi nga do'n sa isang movie, sabi niya yung ewan ko Lord of the Rings yata 'yun, anong, yung Fellowship of the Ring, sabi do'n ng isang elf, "If this is love, take it away from me. It hurts so much." Sabi niya, "Bakit?" Sabi niya, "Why is it hurting so much?" Sabi ng isang elf sa kanya, because the love you have is true." Kasi hindi ka naman masasaktan kung hindi naging totoo eh. This is the risk. Some of you willing na mag-take. Go for it. Kasi yun yung isang bagay na hindi mo, ano eh, hindi mo malalaman
kung ano ba talaga ang mangyayari, yung mga what if. Given that you are Aries, the first fire in the zodiac sign, ruled by Mars, the god of war. Your counterpart is actually Venus, the god of love. So, sa harap ng isang, yung harap mong yan, strong, fierce, kalaban, it's actually a person longing for love. Pwedeng romantic to, pwedeng platonic, pwedeng brotherly, madami. Kung ano man yung love na yan, go for it. Go after it. Your hopes and fears is the Ace of Wands and the Tribe. Actually, it's more on the, ano to, more on hope. Ace kasi is about creation. Wands about fire, and Tribe, family. Well, one of your desires siguro, o hope mo na yung person o yung people na makikilala mo is andoon na kahit papaano, maintindihan ka naman. Yung tipong kahit napagod ka na, kakaintindi, kakaresolba ng problema ng iba, kakaayos nito, andoon na itong mga taong to o itong taong to, kung isa man siya or marami sila, parang matutulungan ka makapagpahinga, matutulungan ka mag-detoxify ng stress, na magiging daan sila para merong nakakaintindi sa'yo. So, andun yung punto na ano, na yun yung hope mo, a family that understands you. Which is yun yung, for me, sa revelation na may tatlong, siguro bigyan ko lang idea, na meron tayong tatlong klaseng family para sa perspective ko. Una is yung biological at yung mga kadugo natin. Pangalawa is the family we chose. Ito yung mga kaibigan natin, mga kabagang natin, kadikit-balikat, kakiskisan ng siko, at yung pangatlo is spiritual. Ito yung mga tao na kaya nilang intindihin kung ano yung pinagdadaanan mo in terms of spiritual connectivity or spiritual things. Wait lang, sabi Aris. Sabi ng universe, wait lang. Ipapadeliver na yung family na kailangan mo, which is the spiritual. Ano ba talaga yung possible outcome mo sa future? So, meron tayong Three of Pentacles. Ay, perfect. Three of Pentacles and higher power. Now, three is about communication. Well, hindi lang basta. Hindi to para sa Aries. Pero what I'm seeing here, several readings. So, pwedeng isa sa dito ang maging possible future mo. Una, with the Three of Pentacles, andoon kasi na ano eh, na yung family na minamanifest mo, pagdating neto, andoon na makakatulong sila in terms of expanding yung finances mo. Magiging bridge sila para ma-connect ka doon sa mga tamang tao, tamang pangyayari, at mga tamang kaalaman. So, ano to, parang sila yung magko-connect ng dots. Another thing here, the possible future is with a higher power. Andoon na, in terms of your spirituality, medyo magiging sharp ka na. Yung tipong may iba sa inyo, magkakaroon na kayo ng capacity, parang you know that you know. Wala ka naman narinig, wala kang nakita, wala kang naramdaman, pero alam mo lang. Naka-capture mo yung, parang out of the blue, parang may in-insert lang na info sa utak mo na, pero kasi alam ko ganito, tas next thing you know, you're right. And yung pangatlo na nakikita ko dito, na possible future, is some of you will really be called into spirituality. Alam niyo, pinipigil niyo yung sarili niyo kasi siguro, dala na rin ng social media, ng mainstream media, ng mga movie, na kapag ganito, ay masama, ganyan. Yung mga example, may mga movie na negative yung depiction ng spirituality. Iko-call ka doon. Babasagin ng universe yung pagkakaintindi mo sa spirituality. At makikita mo doon na hindi lang pala to, puro tungkol to sa darkness, na within spirituality, there is also light. Now, let's check. Ano bang message ng mga gods and goddesses sa'yo? We have, nato lang ako. We have your Eros. So sabi niya, desire, playfulness, and the wish to connect. See?
Kahit yung deities, yung Eros is the god of love. So, andoon na pinapaalala sa'yo ang card of the Eros na connectivity is also important. Hindi actually yung connection na sinasabi dito ng card is not just tungkol sa connection mo sa ibang tao, but connection mo din towards your spirituality, your connection towards your inner self, your connection towards your higher self, your connection patungo sa universe. That is where you're being called. At bilang isang emperor, importante ang connection sa'yo. Kasi those connections will help you make the right decisions kasi makikita mo lahat from different angles at makakatulong ka to choose which is the lesser evil. So I hope nakatulong po yung readings natin sa'yo. Tandaan yung mga readings. They're for guidance purposes, so use your free will wisely po. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto niya po supportahan na lumago po ating channel, you can click on the join button or yung ating thanks button. Or you can send donations via GCash or Maya. Yung number po nasa baba. And also, ayan, kung kailangan niyo po ng magpa-schedule ng private reading or for spell works tulad po ng prosperity or banishing, pwede niyo po kayo message ng diretso sa aking personal Facebook page. The link is in the description po sa baba. So Aris, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita tayo very soon. At mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Nunos na kasalukuyang nilalamig at tutulong. Keep safe and hope magkita tayo very soon. Goodbye.